Sa muli, salamat po sa pagkakataon po na mayroon po makapag-share po, makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa bawat isa po sa gabing ito. And yun po, bago po tayo magsimula sa salita po ng Panginoon, nilayan niya akong buong bawat isa. Tayo po'y mananalangin. Let's pray. Dear Heavenly Father, Ama namin sa langit, nilwalhati po namin, Father God, Lord, walang hanggang puplit na salamat niya po. Lord, Father God in heaven, sa inyong alam po namin yung binabalik sa gabing ito, Lord. Maluwalhati ka po sa aming kalagitnaan. Father God, kami nga po hindi matulog sa inyong presensya sa oras na ito, Lord. Kami nga po yung nagpapakumbaba. Lord, at humingi ng pagpapatawad, paglilinis sa inyong malalalago, Lord God, sa lahat ng area ng aming buhay. Lord God, ito na nga po nagkasala at kailanman na hindi nakabot sa inyong kalwaltian. Lord God, sa lahat ng area ng aming buhay, Lord, sa aming kamay, sa aming mata, sa aming isip, sa aming bibig, sa aming tenga, Lord, sa aming kamay. Lord, patawarin mo nga po kami, Panginoong Jesus, Lord, at pakalinisin mo nga po kami, Lord God. Kami po yan, nag-repent, Panginoon, sa lahat ng mga kasalanan, Panginoong Jesus, Lord God, sa gabi nito, Lord God, we offer ourselves before you, Panginoong Jesus, sa inyong trono of grace, Panginoong Jesus, dyan sa kalangitan, Panginoong Jesus, sa gabi nito, Lord, kami nga po nagpapakumbaba, tumingin ng bukas sa kalangitan, Lord God, buhos nga po sa amin na yung banal na dugo, Lord God, sa gabi nito, Lord God, sanctify our hearts, purify our hearts with your holy blood. Panginoong Jesus, Lord God, sa gabi nito, Lord God, pinawasak nga po namin, pinapalayasan ng mga lying spirit, Panginoon, familiar spirit sa aming mga buhay sa gabi nito, Lord God, and prepare for wisdom, knowledge and understanding, Lord. Higit sa lahat, maunawan niya po namin yung salita, Holy Spirit, Lord God. Ituro niyo nga po, ipaunawan niyo nga po ito sa amin, Lord God, sa gabi nito, Lord God. Lord God, I pray for your warrior angels, Panginoon, na samahan niya mo kami ingatan, Panginoon, sa gabi nito. At sa aming pakikinig sa inyo salita, Panginoong Jesus, Lord God. And sa muli, thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, salamat sa biyaya, salamat sa bag, salamat sa pag-ibig at sa inyong alam mo namin yung binabalik, Father God, lahat ng pinakamataas sa papuri. Salamat sa pagsamba. In Jesus' mighty name, I ask and we pray. Amen. Thank you, Lord. Yan. Pakisamahan po ako sa Marcos chapter 10, verse 17. Yun po. Yun po. Dito po tayo sa Marcos chapter 10, verse 17. Sabi po dito, nang siya ay naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at pagluhod sa kanyang harapan, siya ay tinanong, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Ng walang hanggan. Amen. So, yun po, may isang lalaki po na lumapit kay Jesus, kay Lord. At ito'y patakbong lumapit sa kanya. Siya po'y nagtanong sa Panginoon. Sabi niya po, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Amen. Sabi ni Lord sa 18, sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos lamang. Amen. So, testimony lang po, may isang babae na nakaranas po siya ng near-death experience. Yun po, bali, yun. Dahil sa kanyang sakit, siya po'y humiwala yung kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Siya po'y napunta sa langit. Yun po. Yun. Buhat siya ni Lord. Tapos, yun. Sabi niya kay Lord, Lord, bakit ako nandito? Sabi niya, kung sa English pa, I don't deserve this. Yung mapunta sa langit. O ulit-ulit, niya pong sinasabi na, I don't deserve this. Bakit ako napunta dito? Yun po yung sinasabi niya kay Lord. And sa kanan niya, andun yung adversary, si Satan, yun po. And tinuturo siya, inaano siya. Kumbaga, inaano siya dun sa mga kasalanan na nagawa niya noong time na nandito po siya sa lupa.
Yun po. And nakita niya sa Abraham, yun po. And may lumapit sa kanya na cherubim, yun po. Yung cherubim na yun, dala-dala yung scroll ng buhay niya. Tapos yung po nilatag yung scroll. Maliit lang yung scroll. Yun. Tapos yun po, sabi ng babae yung cherubim, maliit na siya, kasing liit lang ng ibon. Yun. Tapos yung scroll na hawak niya, maliit din. Pero nung nilatag na sobrang haba, nakarating doon sa hell. Yung pagkahaba-haba ng yung nga po, yung talambuhay niya, yun po. Again, nagtatanong yung babae, bakit ako nandito? Tinatanong niya po si Jesus, yung Panginoong Jesus. Sabi niya, tapos sumagot si Jesus, sabi ni Lord, dahil sa kabutihan ng Diyos, kung bakit ka nandito. Yun. So, pero again, si Satan, yung adversary, talagang inaano siya. Inaano talaga siya, tinuturo talaga siya na yun, gusto siyang anuhin, arborin kay Lord. Pero yun nga, dahil sa kabutihan ng Diyos, yun nga, sinasabi ni Lord, kaya napunta yung babae na yun. Nakapasok siya dun sa kaharian ni Lord. Amen. And yun. Yun po. Naranasan niya yung langit. Yun po. And yun. Sabi sa 18, sinabi sa kanya ni Jesus, ay nga po, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos lamang. Amen. So, tunay nga po, wala talaga mabuti. Si Lord lang talaga. Yan po. Sabi sa 19, nalalaman mo ang mga utos, sabi ni Lord. Huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ina. Amen. Sabi sa 20, at sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula pa sa aking kabataan. Amen. So, yun nga po, kung tayo po ay medyo pamilyar ano po sa ano talaga ng Israel. Yun po talaga, bali doon po talaga ang mga Israel is yun po talaga ang turo sa kanila ng time ni Moises. Yun nga po, magmula po nung mailibas sila sa Ehipto, yun nila sa pamamagitan po ni Moises, yung kautusan ng Panginoon at kasama po doon yung 10 utos ng Diyos. Amen. Ito po ibinigay ng Panginoon sa Mount Sinai. Yun po. Na inukit sa bato. Yun po bilang pamantayan, panuntunan ng mga Israelita. Noong time na po yun, inilabas po sila ng Panginoon ng Diyos Ama sa Ehipto. Amen. Yun nga po, sinasabi po ng lalaki, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula sa aking kabataan. Amen. Sabi sa 21, si Jesus, pagtingin sa kanya ay minahal siya at sinabi. Amen. So, sabi po dito sa word na tinignan siya ni Lord at minahal siya ng Panginoon. Yun, kumbaga yung pag-ibig po ng Panginoon is talagang naramdaman niya sa taong ito. Yun po, ano po. Dahil nga dun sa pagtupad sa kanya. Bagay ang kulang sa iyo, sabi ng Panginoon. Umayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Kung marito ka, sumunod ka sa akin. Amen. Pero po dun, kung titingnan po natin sa King James na version, meron po siyang and Jesus looking upon them said, ah,
sa Marcos chapter 10, verse 21 ng King James, sinasabi po dito, Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, One thing thou lackest. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up the cross and follow me. Amen. So sa King James Version po, meron pong ano po, no? Take up the cross and follow me. Before yung follow me. Amen. So yun po, balik po tayo sa above na version po. Yan po. So meron pong sa King James po, ano po, meron pong take up your cross. Sinasabi po ni Lord. And follow me. Amen. Sabi sa 22, subalit siya ng lumo sa sinabing ito at siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. Amen. Sa iba pong translation na sinasabi doon, he is so rich. Ano po? Yun po. Sobrang napakayaman. Maraming ari-arian. Yun po ang taong ito. But again, balik po tayo sa 21. Again, sinasabi po, sa pagtingin sa kanya ni Jesus ay minahal siya at sinabi, isang bagay ang kulang sa iyo. Amen. So makita po natin dito, sinabi po ng Panginoong Jesus, may isang bagay na kulang sa taong ito. At ano po yun? Yun nga, yung at isang bagay nakikita ng Panginoon na kulang sa taong ito. Ano po? Kaya okay, nasunod niya yung kautusan ng Panginoon ni Moises. Ano po? Ng Diyos Ama. Ayun po. But sinasabi ng Panginoon nung time na nandito na sa lupa ang Panginoong Jesus, ano po? Sinasabi ni Lord, isang bagay ang kulang sa iyo. Sinasabi ni Jesus. And sabi ni Lord, humayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Amen. Yun po, no? So, let's open our Bible sa Acts chapter 2, verse 45. So, yan po, no? Sinasabi po dito, pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at dinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Amen. So makita po natin dito, ano po, sa time ni Jesus, ano po, is ito po talaga yung ginagawa nila, ano po, yung ipinagbibili nila, yung mga ari-arian, ano po, sabi nga po dito sa Acts chapter 2 verse 45, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Amen. So, grabe po, no? Yung mga ari-arian po nila, binenta nila, tapos ipinamamahagi po nila, ano po, sa lahat. Especially, lahat ng kayamanan nila, ano po, especially dun sa lahat ng mga nangangailangan. Sinasabi mo nga po dito, lahat, ipinamahagi sa lahat. Kumbaga, sinishare po, ano po, sa lahat. Yung pinagbentahan ng mga kayamanan nila, ano po, ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Amen. So, grabe po, no? Purihin ng Diyos. So, practice na po talaga nila ito po, ano po, nung time na yon. Simula nung nung bumaba ang Panginoong Jesus, ano po. Sa open our Bible sa Acts chapter 4, verse 34.
Sinasabi po dito, wala sino mang naghihirap sa kanila sapagkat ipinagbili ng lahat ng may-ari ang kanilang mga lupa at mga bahay at dinala ang pinagbilhan ng mga ito at iniligay nila ang mga ito sa paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kailangan ng sino man. Amen. Purihin po ang Lord. So, makita po natin dito, ano po, talagang, yun nga po, ano, noong time ng Panginoong Hesus, hanggang sa dumating na umakyat na si Lord sa langit, bumalik na siya sa kaharian ng Diyos. Ano po, but again, makita po natin dito po, sinasabi po ng word, ano po, walang sino bang naghihirap sa kanila. Antindi. Sapagkat ipinagbili ng lahat ng may-ari ang kanilang mga lupa at mga bahay. Ultimo bahay, ano po, binenta. Grabe. At dinala ang pinagbilhan ng mga ito at inilagay nila ang mga ito sa paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kailangan ng sino man. According to their needs. Ano po? According sa bawat pangangailangan ng bawat isa. Grabe. At sinasabi po dito, walang sino mang naghihirap sa kanila. Yun nga po, no? Sapagkat ipinagbili yung lahat ng kanilang mga lupa at mga bahay. Ano po? And yun. At inintrega nila sa mga apostol, ano po, upang ipamahagi ayon sa kailangan ng sino man. Sa bawat isa, ano po, ayon sa kailangan ng sino man. Amen. So, makita po natin dito, ano po, talagang practice na po nila talaga ito, ano po, yung mga time na yun sa magmula po nung dumating na ang Panginoong Jesus. Amen. So, yun po. So, balik po. Marcos chapter 10 verse 21. Yun nga po, no? So, makita po natin dito yung lalaki po. Lord, alam na ni Lord, hindi pa man siya umaano, alam na ni Lord na mayaman itong sobrang, hindi lang mayaman, as in mayaman na mayaman itong lumapit kay Lord, ano po, sa Panginoon. At yun nga po yung instruction na niya, isang bagay ang kulang sa'yo. Isa na lang, isang bagay ang kulang sa'yo, sinasabi ng Panginoon. Yun nga po, no? Kumayo kahit pagbili mo ang lahat. Ibigay mo ang salapi sa mga duka, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Sumunod ka sa akin, yun nga, sa King James Version, take up your cross and follow me. Ano po? May take up your cross pa doon sa King James. Amen. Subalit, siya'y nanlumo sa sinabing ito, at siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. Amen. So marami siyang ari-arian. Marami siyang, yun na, marami siyang kayamanan. Yun po. Yun. So, yun po. Yung makita natin dito na problema ng taong ito. Ano po? Even though natutupad niya yung kautosan ng Panginoon, pero yun na, when it comes pagdating sa pagbibigay ng kayamanan na sinasabi ni Lord na gawin niya, na iniutos sa kanya, na makita naman po natin dito sa story na ito is doon sa Book of Acts, ano po, lahat talagang ginagawa, yung may ibang mga mayaman naman, binibigay talaga nila. Ano po, binibigay naman, binenta nila yung lahat ng kanilang mga ari-arian at pati nga bahay, binenta din. Ganun katindi. Doon sa Book of Acts, ano po. So, nagsimula kay Lord, pero hindi doon natapos. Pagdating ng mga sa Book of Acts, ano po, sa Apostolic Age, ginagawa po talaga yan, ano po. Ginagawa talaga nila. Pero dito sa time na to, sa scenario na to, ano po, noong time na lumapit itong lalaking ito kay Lord, yun nga, siya'y nanlumo. Sa sinabing ito, siya'y umalis sa harapan ng Panginoon. At siya'y nalungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. Kumbaga, hindi niya po kayang ibigay, ano po. Hindi niya kayang gawin yung pinapagawa ng Panginoon. Okay, susunod ako, Lord, sa 10 utos mo. Pero yung magbibigay sa mahirap,
ibebenta ko yung ari-arian ko, tapos yung bahay ko, tapos yung kikitain ibibigay ko lang sa mahirap. Parang, teka lang, Lord, parang ang hirap ata. So, perfect niya yung commandment ng Panginoon, pero yung when it comes sa pagbibigay, ano po, medyo doon lang. Yun know, sinasabi nga po dito, siya malungkot na umalis. Ano po? So yun. Yun. Nalungkot siya. Nalungkot yung lalaki. Kasi hindi niya kayang i-give up. Ano? Hindi niya po kayang i-give up. Hindi niya kayang sundin si Lord. Ano po? Pagdating na dun sa usapang ano na, bentahan na ng ano, ng ari-arian ng lupa. Yun po. Yung makita po natin dito. Ano po? Amen. So, problema yun. Problema. Yan. Doon sa lalaki. Kasi yun niya. Hindi niya kaya. Sumunod. Hanggang doon lang siya sa commandment ni Lord. Amen. Sabi sa 23, at pagtingin ni Jesus sa palibot ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakahirap para sa may mga kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Amen. So yun po ano. So makita po natin to, noong time ni Lord talagang grabe, ano po. Grabe yung pananampalataya ng mga tao kay Lord. Magsimula yung ministry ni Lord, ano po, ng Panginoon. Ultimo yung kayamanan mo, yung bahay mo. Ano po? Matetest talaga yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kung talagang susunod ka sa Kanya. Ano po, hindi lamang sa kautusan, kundi yung pagbibigay talaga sa mahihirap. Ano po, makita po natin dito kung ganong yung pananampalataya ng mga tao na yon, ng mga time na yon, ng panahon ni Jesus, ano po, to the point na kaya nilang i-give up, kaya nilang ibenta. Ano po, dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesus, parang napakadali lang, napakalambot lang sa kanilang ibigay, ano po, ibigay yung kayamanan nila sa mga mahihirap, especially ano po, sa mga nangangailangan. Yun nga po nakita natin sa Book of Acts. Walang naghihirap noong time na yon dahil sa pananampalataya nila sa Panginoon. Lahat, ano po, lahat sagana, ano po, lahat. Amen. Yung mga mahihirap nagkaroon, ano po, yung mga dating wala nagkaroon dahil sa matinding pananampalataya ng mga mayayamang ito, ano po, na sumunod kay Lord. May mga iba naman po, ano po, na talagang sumunod talaga sa Panginoon. Pero dito sa story nito, sa story na ito, ano po, makita po natin, matutunan po natin, makita natin sa taong ito, ano po, sa lalaking ito, na may isang tao na hindi niya nag-give up, ano po, yung kanyang kayamanan, yung pagsunod sa Panginoon, sa pananampalataya sa Panginoon. But again, makita po natin noong time na yun, ano po, yung lalim ng pananampalataya ng mga tao kay Lord, ano po, to the point na kaya nilang ibenta yung mga ari-ari nila dahil sa matinding pananampalataya nila sa Panginoon. Ano po? Amen. And again, sinasabi po ni Lord, at sa pagtingin ni Jesus sa palibot ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakahirap para sa may mga kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Amen. At namangha ang mga alagad sa kanyang mga salita. Ngunit muling sumagot sa kanila si Jesus, mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Sabi sa 25, mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sabi sa 26, sila'y lalong nagtaka at sinabi sa kanya, sino nga kaya ang maliligtas? So, nagtanungan po, ano po yung mga alagad, sino nga kaya ang maliligtas? Ano po? Amen. Sinasabi ni Lord sa 27, tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa mga tao, ito'y hindi maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos. Ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Amen. Purihin po ang Diyos. Purihin po si Lord. Ano po? Amen. So, again, sinasabi po ni Lord, ano po, sa mga tao, ito'y hindi maaaring mangyari. Yung kaligtasan, ano po, na sinasabi po ng Panginoon.
Especially dito po no sa sitwasyon na ito, ano po. Ngunit hindi sa Diyos, sapagkat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Amen. So open our Bible sa Job chapter 42 verse 2. Sa Job chapter 42 verse 2. Sabi ni Lord, alam kong magagawa mo ang lahat ng mga bagay. Amen. Purihin po ang Diyos. Purihin po si Lord. At wala kang layunin na mahadlangan. Amen. So, sinasabi po ng salita ng Panginoon na po, lahat kayang gawin ng Panginoon. Magagawa mo ang lahat ng bagay. Ano po? At walang layunin na mahadlangan. Lahat ng layunin ng Panginoon, hindi mahadlangan. Ano po? Malibang ang tao na lang ang maghadlang talaga. Ano po? Humadlang sa layunin ng Panginoon. Ano po? Batayan sinasabi ng Panginoon, wala, alam kong magagawa mo ang lahat ng mga bagay. Ano po? Sinasabi po ng Panginoon. At walang layunin na mahadlangan sa Panginoon, kay Lord. Ano po? Lahat ng layunin ng Panginoon, lahat ng mga bagay, magagawa ng Panginoon at hindi mahadlangan. Ano po? Ng tao. Amen. Let's open our Bible sa Jeremiah chapter 32, 17. Jeremiah 32:17, sinasabi ng Panginoon, pangit ng lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay. Amen. Praise God, purihin ng Diyos. Walang bagay na napakahirap sa iyo. Amen. Sinasabi po ni Lord, ano po, ng Panginoon Diyos, na siya ang gumawa ng langit at ng lupa. Trillions and billions of galaxies and universe, Milky Way. Ano po? Walang ibang gumawa po niyan kundi ang Panginoong Diyos. Ano po? Ang Diyos Ama. Ano po? Siya po ang gumawa ng langit at ng lupa. Ano po? Kung paano pong walang langit, walang tao, nagkaroon po ng langit, ng lupa, at ang mga nilalang, ano po, ang Diyos, mga hayop, ng dagat, ng paano nagsimula sa lahat sa wala, ay nagkaroon po, ano po. Dahil po ito sa Panginoong Diyos na gumawa ng lahat, na naglalang ng lahat po, ano po. Sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. Walang iba po kung bakit po nagawa ang lahat ng Panginoon, ng Diyos Ama. Purihin po, Lord. Amen. Sa kanyang dakilang kapangyarihan, ano po, nagawa ang lahat. Sa pamamagitan ng iyong unat na kamay at sa pamamagitan po ng habag ng unat na kamay ng Panginoon, ay nangyari po ang lahat ng bagay. Sabi ni, sabi ni Lord, walang bagay na napakahirap sa iyo. Amen. Yan po, no? Sinasabi po ni Lord, walang bagay na napakahirap sa iyo. Kay Lord. Ano po? Amen. So open our Bible sa Luke chapter 1 verse 37. Luke chapter 1 verse 37. Sinasabi ni Lord, sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. Amen. Purihin po, Lord. Again, kay Lord po, walang salita na sinalita niya, na sasalita niya ang hindi mangyayari. Ano po? Amen. Let's open our Bible sa Matthew chapter 19 verse 26. Matthew 19:26. Sinasabi po ni Lord, ngunit tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, sa mga tao, ito ay hindi maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Amen. Kung sinasabi ni Lord, kung sa tao, hindi kaya,
hindi pwedeng mangyari. Pero kay Lord, sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Amen. Purihin pa Lord. So open our Bible sa Luke chapter 18 verse 27. Sinasabi mo ni Lord, subalit sinabi niya, ang mga bagay na hindi magagawa ng mga tao ay magagawa ng Diyos. Amen. Purihin po Lord. Ang lahat po ng mga bagay na hindi magagawa ng mga tao ay magagawa ng Diyos. Sinasabi po ni Lord. Amen. Balik po tayo sa Marcos chapter 10 verse 27. Yan po. Again, sinasabi po ni Lord, ano po, sa mga tao, ito ay hindi maaring mangyari. Yung kaligtasan po, ano po, mahirap sa atin, ano po, na especially sa mga tayo po yung mga bakita po natin dito sa story nito, ano po, nung mayaman na meron siyang pagkukulang sa Panginoon. Pero yung pagkukulang na yon ay kayang punan ng Panginoon at pupunan ng Panginoon at kayang punan ng Panginoon. Dahil nga po, sinasabi ng salita, ang lahat, yung lahat ng mga imposibleng bagay sa tao ay posible sa Diyos. Ano po? Amen. So, lahat po tayo, again, sinasabi nga po ng sa Roma, let's open our Bible sa Roma chapter 10. Roma chapter 10. Hindi po. Roma 3. Roma 3:10. Sinasabi po ni Lord, gaya na nasusulat, walang matuwid. Wala. Wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Amen. Lahat ay lumihis. Sama-sama silang nawala ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala. Wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagpapadanak ng dugo. Pagkawasak ay kalungkutan. Pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Amen. So, again, sinasabi po ng Roma chapter 3:10, ano po, walang matuwid, wala kahit isa. Ano po? So, open our Bible sa Roma chapter 3 verse 23. Sinasabi po dito, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Amen. So lahat po, ano po, lahat po, lahat po tayo. Sinasabi po ng salita ng Panginoon, yamang, sinasabi po ng Apostol Pablo, yamang ang lahat. Ang sulat niya po sa mga taga-Roma po, no? Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Amen. So yung lalaking mayaman, ano po, at pati tayo po, ano po, sinasabi po ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, yamang lahat ay nagkasala, lahat po nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Amen. So,
Just like yung lalaki po no, na mayaman, may isang bagay siya na hindi natupad sa Panginoon. Ano po? And dito din po, sa aklat na Roma, ano po, sinasabi din po ni Apostol Pablo, yabang ang lahat ay nagkasala. Lahat daw po, lahat. At hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Ano po? So, uh, let's open our Bible sa John chapter 5, verse 25. Sinasabi po dito, the Lord, at totohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Amen. So, again, ano po, kung sa tao, again, sinasabi, kung sa tao, napaka-imposible sa tao, ano po, yung mga bagay, ano po, especially yung kaligtasan po, ano po, sa lahat ng atin, especially dun sa lahat ng mga kakulangan ng tao, ano po, especially ng sanlibutan, ano po. Pero sa Diyos, ang lahat po ay posible. Ano po? Ayun nga po sinasabi dito sa John chapter 5 verse 25. Sinasabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos. Yung mga patay po, ano po. At ang makarinig ay mabubuhay. Amen. Yung makarinig daw po ng salita ng Panginoon ay mabubuhay. Ano po? Dahil again, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Ano po? Sinasabi po sa 26, John 5:26, sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay pinagkalooban din niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At siya ay binigyan niya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ay anak ng tao. Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating na ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig. Napaka-imposibleng yung mga patay na is makarinig ano po ng salita ng Panginoon, ng tinig ng Panginoon. But dito po sinasabi ni Lord ano po sa John. Yan sinasabi ni Lord, huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras, sinasabi ng Panginoong Hesus, na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Purihin po ang Panginoon. Sabi sa 29, at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay. Sinasabi ni Lord, at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. At ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Amen po. Ano po? Sinasabi sa 30, hindi ako makakagawa ng anuman mula sa aking sarili. So yung ginagawa daw po na Lord is hindi niya magagawa na sa kanya sarili lang ano po. But this is under the supervision ano po ng Diyos Ama ano po. Na ginagawa po niya ni Jesus ano po. Sabi ni Lord, humahatol ako ayon sa aking naririnig. Ano po, sa Diyos Ama. At ang paghatol ko ay matuwid sapagkat hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Amen. And again, ano po, kung napaka-imposible sa taong maligtas, ano po, especially sa lahat ng mga pagkukulang ng tao, tayo po, ano po, sama po tayo dun. Pero sa Panginoon, again sa Panginoon, ang imposibleng maligtas ay pwedeng maligtas. Hindi imposibleng hindi maliligtas. Ano po, sa pangalan ng Panginoon. Ano po. And again, sinasabi nga po sa Roma 10:9, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon.
Kung meron ka mang pagkukulang, marami kang pagkukulang sa Panginoon, tumawag ka sa Panginoon at ikaw ay maliligtas. Ano po, kung ano yung mga bagay na meron kang kakulangan sa Panginoon, ito po ay pupunan ng Panginoon. Ano po? At kung sa tingin mo, imposible sa'yo, ano po? Pero kay Lord, sinasabi niya, nabasa niya sa ating salita. Kung imposible sa'yo, kay Lord, posibleng mangyari yan. Ano po? Dumaranas ba tayo ng sakit at karamdaman? Ano po? Lumapit po tayo kay Lord. Ano po? Kasi po siya, sinasabi sa salita, siya po ang Diyos ng mga doktor ng mga doktor. Ano po? Sinasabi po ng salita dahil sa kanyang mga latay, ano po? Tayo'y nagsigaling na. Ano po? Let's open our Bible sa Matthew chapter 10. 14. Marcos chapter ano na lang po. Akyat lang po sa 8. 10:8. Akyat po tayo sa 7. Simulan po natin sa 7. Sinasabi po ni Lord, at habang kayo ay humahayo, ipangaral ninyo ang mabuting at sabihing malapit na ang kaharian ng langit. Amen. Pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ninyo ang mga patay. Linisin ninyo ang mga ketongin, palayasin ninyo ang mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Amen. So, again, ano po, lahat po ng mga bagay na imposible sa tao ay posible po sa Panginoon at hindi pwedeng hindi mangyayari ano po sa Panginoon ano po. So kung tayo may mga pagkukulang sa Panginoon, ano po, idulog po natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Ano po? Uh, Siya po ang uh, pupunan niya po ang lahat ng ating mga pagkukulang. Ano po? Especially sa relasyon po natin sa Kanya. Ano po? Kung tayo mo po ay nagkukulang, ano po? May mga bagay po na kulang tayo sa mata ng Panginoon. Ano po? But sinasabi ng Panginoon, siya ang magpupuno nito sa ating mga buhay. Ano po? Para tayo po ay maging kompleto. Ano po? Makumpleto po ang ating buhay. Ano po? At walang ibang persona po ang makakapagkumpleto ng ating buhay kundi ang Panginoon lang. Ang Panginoong Jesus lang. Ano po? Sa ating mga buhay. Ano po? And kung tayo po ay yun, dumaranas po tayo ng mga maraming iba't ibang klase ng sakit, karamdaman, depression, oppression, demon oppression, uh, generational curse, ano po, sumpa sa ating pamilya, ano po, sa ating buhay, sa ating bahay, sa ating pamilya, ano po, tayo po'y lumapit sa Panginoon at siya po ang pupunan niya po ang lahat ng ating mga kakulangan. Ano po? Parehas po ng mayaman, ano po? Ng mayaman na 'yon. Ano po? Ang imposible sa tao ay posible po sa Diyos. Ano po? Sinasabi po ni Lord. Amen. So, balik po tayo sa Marcos chapter 10. Marcos chapter 10 and 27. And again, ano po, kung paano pong yung mayaman, ano po,
ay may pagkukulang na hindi niya po nasunod ng Panginoon. But again, sinasabi po ng salita ng Panginoon, lahat ay hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Lahat po tayo, may pagkukulang po tayo sa Panginoon. Pero kung lalapit po tayo sa Panginoon, siya po ang magpupuno ng lahat ng mga pagkukulang natin sa buhay natin. Ano po? Again, sinasabi nga po ng 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ng ating mga kasalanan sa Panginoon, ang Diyos ay tapat. Siya po ay tapat at handang magpapatawad sa ating mga kasalanan. Si Lord po magpapatawad, patatawarin po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, sa lahat ng mga pagkukulang po natin. Ano po? At tayo lilinisin po tayo ng Panginoon. Siya lamang po makakagawa nun sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Ano po? Tayo lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Ano po? Kung iniisip mo na napaka-imposible mapatawad ako ng Panginoon, ano po? Sinasabi po ng Panginoon, kaya kanyang patawarin, kaya kanyang sa lahat at kaya kanyang linisin sa lahat ng iyong mga kalikuan. Ano po? But lumapit lang po tayo sa Panginoon ng may pagpapakumbabang puso po. Ano po? At si Lord po ang pupunan po ng Panginoon kung ano man yung mga pagkukulang mo sa Kanya. Amen. Dahil yun nga po sinasabi ng Panginoon, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay maaring lahat ng mga bagay. Sinasabi ni Lord sa mga tao, ito hindi maaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaring mangyari. Amen. Yan po, no? May testimony nga po niyan dito sa Masbate. Yun nga po. Isa itong sinabi niya kay Lord, Lord, may pag-asa ba ba ang taong katulad ko na sa kaharian mo? Yun po yung tinanong niya kay Lord. And praise God, masipag mag-pray, lumuhod sa Panginoon tuwing umaga para ipanalangin siya. And praise God, purihin ng Diyos, siya po yung na-Christian. Dati, ang laman ng tinestimony niya po ito. Dati ang laman ng sasakyan niya, puro barel with goods na mga kasama po siya. Pero nakilala niya po si Lord, Bible na lang yung laman ng sasakyan niya. Napakayaman po nito, mayaman to. And to the point na lahat ng mga churches dito, lahat ng mga pastor na walang kotse, walang drum set, walang bubong yung church, nagbibigay po siya. Ganun po siya kayaman. Yan po. Purihin ng Diyos, yun po, ano po. Nakilala niya si Lord. Nagkaroon ng way, ng paraan para makilala niya po ang Panginoon. And one time, kumakain siya sa isang restaurant, umaga, binaril. Dahil wala na nga siyang mga bodyguard, ano po, nagtitiwala na siya sa Panginoon. Yan po, wala na siyang, hindi na siya isang umaga, kumakain siya sa restaurant sa Masbate, yun, binaril. Sa ulo po ata, yun, namatay. Amen. But purihin ng Diyos sa kanyang buhay. Yan po. Dahil, yan, nagkaroon ng pag-asa yung buhay niya from dati na yun niya, ibang buhay to the point na nagbago po siya. Yun, nakamtam niya po yung pag-asa na galing sa Diyos, yung pagtitiwala sa Panginoon. Ano po? Yun po yung purihin po ang si Lord sa buhay ng tao na yun. Ano po? Amen. Balik ko tayo dito sa Marcos chapter 10 verse 28. Sinasabi po ni Lord, si Pedro ay nagsimulang magsabi sa kanya, tingnan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Sabi po ni Apostol Pedro kay Lord. Sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita ang hindi makakatanggap ng 100 ulit ngayon
sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak at mga bukid, may mga pag-uusig. At sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. Amen. So, yun po ano, sinasabi ni Apostol Pedro, Lord, iniwan na namin lahat para sa iyo. Sumunod kami sa iyo. Ano po? Ano po yung sinabi ni Lord? Katotohanan sinasabi ko sa iyo. Pedro, ano po? Lahat, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae o ina, ama, mga anak, mga bukid dahil sa akin kay Lord at dahil sa magandang balita, ano po? Ang hindi yung bahay mo, yung bukid mo, yung pamilya mo, yung mga anak mo, yung mga anak mo na lalaki bahay at mga babae, yung nanay mo, yung tatay mo, dahil sa akin at sa magandang balita. Sinasabi ni Lord, makakatanggap ka ng 100 ulit noon, ngayon. Ano po? Ngayon, sa panahong ito, 100 times. Ano po? Sinasabi ni Lord. Grabe si Lord. 100 times. 100 times. 100 ulit ng mga bahay, bukid. Dahil sa magandang balita at sa pagsunod mo sa Panginoon. Amen. Sinasabi ni Lord, kapatid na babae, mga ina, mga anak, mga bukid, na may pag-uusig. Ano po? Merong reward. Ano po? Pero ayun, sinasabi po ni Lord, ano po? May kalakip na pag-uusig. Ano po? Ano po? So, tawag dito. Hindi pong madaling mag-serve sa Panginoon. Talagang, oo nga, may reward 100 times. Pero, sandamakmak naman na pag-uusig ang kakaharapin mo. Mahirap. Mahirap po. Mahirap. Pero, yun. Again, sinasabi po ni Lord, kung iniwan mo ang lahat ng mga ito para sa Panginoon at sa magandang balita, para sa sangkatauhan, ano po, ikaw ay tatanggap ng mga bagay na ito ng 100 times. Ano po? Mga anak, mga kapatid, mga bukid, ano po, sa panahong ito at sa darating, ano po, sa darating, ano po, na paghahari ng Panginoon, Lord, matatanggap mo lahat ng reward na yon. At ang pinaka-importante, ano po, sa lahat is yung buhay na walang hanggan sa Panginoon. Ano po? Amen. Purihin po ang Lord. Amen. So, yun po, no? Uh, Mahirap sumunod kay Lord. Mahirap ang pagsunod sa Panginoon. May reward, pero may mga pag-uusig. Pero, yun nga po, ano po, again, dumulog po tayo lagi sa Panginoon. Again, sinasabi ni Lord, yung imposible sa tao, ay posible sa Kanya, ano po. Amen. So, yun. And sinasabi sa 31, ngunit ang maraming, sabi ni Lord, ngunit ang maraming nauuna ay mahuhuli at ang huli ay mauuna. Amen. So, purihin po ang Lord sa kanyang salita sa gabing ito. And again, yung mga bagay na meron po tayong mga pagkukulang sa Panginoon, ay siya po ang magpupunan nito sa ating buhay. Ano po? Kung napaka-imposible sa'yo, lumapit ka lang kay Lord. At si Lord ang magpupunan nito. Ano po? Ng lahat ng mga pangangailangan mo sa buhay. Ano po? Especially sa buhay na walang hanggan. Sa susunod na buhay. Ano po? Sa susunod na kabilang buhay. Sa kabilang buhay. Ano po? Yung buhay na walang hanggan. Pakatapos na itong buhay na to dito sa lupa. Ano po? Kasi hindi po dito natatapos ang buhay. Meron pa pong uh, hindi po may pansamantalang buhay po at meron pong pangwalang hanggang buhay nakasama ng Diyos Ama sa piling ng Diyos Ama doon sa kanyang kaharian sa langit. At ito po ay matatagpuan mo lamang sa Panginoong Hesus. Ano po? Kung ikaw ay tatawag sa Kanya, ikaw ay maliligtas. At lahat ng mga pagkukulang na hindi mo kayang mapunan, sakit at karamdaman, depression, oppression, pamilya, problema sa pamilya, ang Panginoong Hesus po ang kailangan mo. At tumawag ka po sa Kanya, sinasabi po ng salita, siya po ay sasagot sa lahat ng iyong mga
ah, pagkukulang sa buhay mo. Siya po ang magpupuno nito sa atin dahil siya po ang makapangyarihang Diyos na naglalang ng langit at ng lupa. Amen. Purihin po ang Lord. Amen. So, yun lamang po. Again, sinasabi ni Lord, ang imposible sa tao. Balik po tayo doon sa Marcos chapter 10 verse 27. Sa mga tao, ito'y hindi maaring mangyari. Ano po? Yung lahat ng mga pagkukulang natin sa Panginoon. Sa mga tao, ito'y hindi maaring mangyari. Ngunit, hindi sa Diyos. Sapagkat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaring mangyari kung tayo po ay lalapit sa Panginoon. Amen. Nang may mapagpakumbabang puso. Ano po? Siya po ang magpupuno sa lahat ng ating mga pagkukulang sa Kanya. Amen. Purihin po ang Lord.